Dito sa lupa, lagi tayong nag-aalala sa kung ano ang magiging itsura natin. Gumagastos tayo para mapaganda ang ating mukha, para mapakinis ang ating balat, para mapaayos ang ating pangkalahatan o overall look. Pero sa langit kaya, ano kaya ang magiging itsura natin? Tara, pag-usapan natin. Ang Biblia ay hindi tahimik sa kung anong magiging hitsura natin o kaanyuan natin pagdating sa langit. Glorified body. Ayon sa Filipos 3:21 or Philippians chapter 3 verse 21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malwalhati. Sa English, glorified body, katawang malwalhati. Pagdating sa heaven, papalitan ang ating katawan. Ang dating katawang mahina, gagawin niyang glorified body. Ano yung itsura ng glorified body? Iisa-isahin natin yan ngayon. Hindi mabubulok. Ayon sa 1 Corinto 15:42 or 1 Corinthians chapter 15 verse 42, ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Kapag ang isang mananampalataya ay namatay bago dumating ang Panginoong Hesus, ang kanyang katawan ay mabubulok. Pero kapag dumating ang Panginoong Hesus at muli siyang binuhay, ang kanyang katawan na nabubulok ay papalitan ng katawang hindi mabubulok. Ang isa pang implication nito, hindi na rin tatanda dahil ang pagtanda ay process of dying. Kaya tayo tumatanda dahil patungo tayo sa kamatayan. Subalit kapag binigyan tayo ng katawan na hindi nabubulok, nangangahulugan din ito na bibigyan na tayo ng katawan na hindi na tatanda at hindi na mamamatay. Full of strength. Ayon naman sa 1 Corinthians chapter 15 verse 43, walang karangalan at mahina ng inilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Ang panibagong katawan na ibibigay sa atin ng Panginoon ay puno ng lakas. Sa muling pagkabuhay o sa pagdating ng Panginoong Hesus, pag binigyan na tayo ng glorified body, tayo ay puno na ng lakas. Dati walang karangalan, kahiya-hiya, papalitan ng marangal na katawan. Spiritual body o katawang espiritual. Ayon sa 1 Corinto 15:44 o 1 Corinthians chapter 15 verse 44, inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. Sa langit, ang ating katawan ay hindi na physical. Tayo ay magiging mga spiritual body. Katulad ng mga anghel, sila ay mga spiritual. Ganun din tayo, magiging spiritual na rin tayo. Yun na ang ating magiging hitsura. Yan ang glorified body. Kaya nga punong-puno na ng lakas, luwalhati or glory, sapagkat bibigyan na tayo ng spiritual body. Youthful vigor. Ayon sa Job 33:25 or Job chapter 33 verse 25, siya ay gagaling, muling sisigla, tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya. Nung si Job ay binigyan ng dyablo, ng sakit, ng karamdaman, ng sugat sa buong katawan, nung si Job ay na-restore ng Panginoon, ibinalik siya sa katawan na para siyang kabataan pa. Parang baby face. Binigyan siya ng youthful vigor. Binigyan siya ng lakas ng isang kabataan. Ganun din sa muling pagkabuhay. Ganun din sa langit. Ang ating katawan, bibigyan tayo ng isang katawan noong tayo ay kabataan pa. Noong tayo ay nasa pinnacle ng ating physical strength. Ano ang nagustuhan mo sa mga binigay kong example ng magiging hitsura natin sa langit? Mag-iwan ka ng komento. Kaibigan, kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Panginoon, hinihimo kita na manalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Dumako ka sa iyong sikretong lugar, sa iyong kwarto, manalangin ka, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Panginoon. At pagkatapos naman noon, sikapin mong lumago sa pananampalataya. Maghanap ka ng mga grupo na Bible-based at Christ-centered. Ako, nare-recommend ako ang Assemblies of God Churches dahil ako ay personally lumago sa isa sa mga iglesia ng Assemblies of God. Magiging anghel ba tayo sa langit?
Mayroong dalawang side sa usaping ito. May mga nagsasabi na tayo ay magiging mga anghel. At meron din naman nagsasabi na tayo ay hindi magiging mga anghel. Tayo ay mananatiling mga tao na binigyan ng glorified body. Tara, pag-usapan natin. Unahin na natin ang view na ang mga tao ay hindi magiging anghel. Dahil ang mga anghel ay ibang klase ng mga nilalang. At ang mga tao ay ibang klase rin ng mga nilalang. Kung paanong ang aso ay iba sa kabayo. Ayon sa view na ito, ang mga tao ay nilikha na mas mababa kaysa mga anghel. Mas mababa ang ating ranggo. Ang basihan ay ang Aklat ng Awit 8:4-5 or Psalms 8 verse 4-5. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa mga anghel ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. So ayon sa view na ito, ang tao ay iba sa mga anghel sapagkat ang mga anghel ay mas mataas sa mga tao pagdating sa ranggo o pagdating sa rank. Isa pang basihan ng view na ito ay matatagpuan naman sa Job 38:6-7 or Job chapter 38 verse 6-7. Sabi dito, sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bito ay nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Ayon sa talatang ito, ang mga anghel ay naroon na sa paglikha pa lang. At the moment of creation, nandun ang mga angels nagse-celebrate habang gumagawa ang Diyos. So sa madaling salita, kahit sa origin pa lang, lamang na ang mga angel. So sino ang mga anghel? Sila ay ang mga spiritual beings na nilikha ng Diyos bago pa man ang creation, ayon sa talatang ating nabasa. Samantalang ang mga tao naman ay nilikhang pisikal mula sa lupa at tayo ay nilikha sa bandang huli ng creation. Ngayon, pag-usapan naman natin ang view na ang mga tao pagdating sa langit ay magiging kagaya ng mga anghel. Ang unang basahan natin ay matatagpuan sa Mateo 22:30 or Matthew chapter 22 verse 30. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. So ang Panginoong Jesus ay nagsabi na ang mga mananampalataya ay parang magiging mga anghel. Subalit ayon naman sa pagkakaunawa ng iba, ang tinutukoy sa verse na ito ay ang tungkol sa pag-aasawa. Apparently sa heaven, ang mga angels hindi na nag-aasawa. At ganoon din ang mga tao. Pagdating sa langit, hindi na rin tayo mag-aasawa kagaya ng mga anghel. Ayon din sa Daniel chapter 12 verse 3 or Daniel 12:3, ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit, at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Ayon kay Prophet Daniel, ang mga umaakay ng maraming tao para sa katuwiran ay magiging tila mga bituin magpakailanman, forever. Sa Biblia, pag binanggit ang salitang bituin, lagi itong inire-relate sa mga angels sapagkat ang mga angels ay mga tala. Kaya nga 'di ba si Satan ay tala sa umaga. Isa siyang angel. So laging kino-correlate ang mga stars sa mga angels. So kung pagbabasihan natin ito, ang mga umaakay sa karamihan sa karunungan ay magiging mga angels. Ayon pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3 or unang Korinto sa 3, hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Ayon kay Apostol Pablo, tayo mismo, mga mananampalataya mismo, ay hahatol sa mga anghel. Paano nangyari na ang isang tao na mas mababa ang ranggo sa mga anghel ay hahatol sa mga anghel? Ang tinutukoy dito ay ang mga anghel na tumiwalag sa Diyos. Mga anghel na sumama kay Lucifer nung siya ay magrebelde sa Panginoong Diyos. Hahatulan ng mga mananampalataya ng mga Kristiyano ang mga anghel, ang mga fallen angels. Isa pang interesting na verse ay matatagpuan sa Pahayag chapter 22 verse 8-9 or Revelation chapter 22 verse 8-9.
Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, "Huwag mong gawin iyan. Ako may aliping tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo." Si Apostle John na sumulat ng Revelation, nag-attempt siya na sambahin ang angel na nagpakita sa kanya ng vision ng mangyayari sa hinaharap. Subalit tumanggi yung angel. Sabi ng angel, "Ako ay alipin din katulad mo, kagaya ng mga propeta at kagaya ng iba pang mananampalataya na nauna kay John." Sa madaling salita, pagdating sa heaven, ang mga angel, mga mananampalataya ay pare-parehong mga lingkod, pare-parehong mga alipin ng Diyos. Kaya nga tumanggi siya na sambahin ni Apostle John sapagkat ang Diyos lamang ang dapat na sambahin. So ano sa iyong tingin? Ano ang masasabi mo? Tayo ba ay iba sa mga anghel pagdating sa langit? O tayo ay magiging katulad ng mga anghel sa langit? Gusto kong iiwan sa iyo ang isang verse mula sa unang Juan 3:2 or 1 John chapter 3 verse 2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ang ultimate goal ng ating pananampalataya ay ang maging kawangis ni Kristo, ay ang maging katulad ni Kristo. Hindi lamang sa panglabas na kanyuan, kundi maging sa ating pamumuhay. Sa pananalita, sa pag-iisip, sa lahat ng aspeto ay maging kagaya tayo ni Kristo. Ikaw, excited ka ba sa heaven? Excited ka ba na makapunta sa langit? Punong-puno ka na ba sa problema dito sa lupa? Well, pagkatapos ng buhay na ito, mayroon pang buhay na naghihintay sa iyo. Ito ay masaganang inaalok sa atin ng Panginoong Hesus. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. Kung isinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ito ang may papayo ko sa iyo. Pumunta ka sa iyong silid o sa isang lugar na pribado na ikaw lang at ang Panginoong Diyos. Manalangin ka. Sabi mo sa panalangin, "Panginoong Hesus, kailangan ko ang kaligtasan mo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Magmula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay." At pagkatapos niyan, hindi magtatapos doon sa panalangin. Maghanap ka ng kongregasyon, maghanap ka ng church na makakatulong para lumago ka spiritually. Hanapin mo ang Assemblies of God ng mga churches. Maraming mga churches ang Assemblies of God, libo-libo ang churches sa buong Pilipinas. Kahit sa ibang bansa ay mayroong Assemblies of God churches. Nare-recommend ako ang Assemblies of God Church, Assemblies of God Congregation, kasi doon ako lumago sa isang iglesia ng Assemblies of God. At yun din ang inare-recommend ako sa iyo. Tanggapin mo ang Panginoon sa panalangin at pagkatapos noon maghanap ka ng iglesia mula sa Assemblies of God. Dito sa lupa, tayo ay bumubuo ng mga relasyon. Tayo ay nagsisipag-asawa at bumubuo ng pamilya. Ang mga industriya nakasalalay sa tinatawag na pag-ibig ay bilyong-bilyon ang halaga sa buong mundo. Subalit ngayong araw, sasagutin natin ang katanungan, may pag-aasawa pa ba sa langit? Ang Diyos mismo ang siyang nag-establish ng pag-aasawa mula pa sa unang araw ng paglikha. Ayon nga sa Genesis chapter 2 verse 18, matapos gawin ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, "Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong." So sa simula, si Adan lang muna ang nasa Garden of Eden. Di katagalan, nilikha ng Diyos si Eva, ang kauna-unahang babae, mula sa tadyang ni Adan. Ayon pa sa Genesis chapter 2 verse 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kaya naman nilikha ng Diyos ang pag-aasawa ay para sa procreation. Bukod sa gusto ng Diyos na maging masaya si Adan at meron siyang makasama, gusto rin ng Diyos na dumami ang mga tao at punuin ang buong mundo. Subalit upang sagutin ang katanungan kung mag-aasawa pa nga ba tayo sa langit, sa Mateo 22:30
ay sinabi ng Panginoong Hesus. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Ang tagpong ito ay naganap nung minsan ay lumapit kay Hesus ang mga pari na kung tawagin ay Saduseyo. Kanilang sinabi kay Hesus, merong isang babae na pangasawa niya ang isang lalaki, subalit ito ay namatay. Pero ayon sa kautusan ng mga Hudyo, kapag namatay ang isang lalaki at hindi siya nagkaroon ng anak, dapat humalili ang kanyang kapatid na mapangasawa ang babae na nabalo. Napangasawa niya ang ikalawa, namatay din ito. Napangasawa niya ang ikatlo sa kapatid na lalaki at namatay din ito. Hanggang sa napangasawa niya lahat ng 7 magkakapatid. Ngayon ang kanilang tanong kay Hesus, pagdating sa langit, sino ang mapapangasawa ng babae sa 7 magkakapatid? At sinagot nga sila ng Panginoong Hesus, pagdating sa langit, wala ng pag-aasawa, sapagkat sila ay magiging tulad ng mga anghel. So dito pa lang, malinaw na pagdating sa langit, wala ng pag-aasawa. Bakit wala ng pag-aasawa sa langit? Dahil sa langit, mayroong kasalang magaganap. At ang kasalang magaganap ay sa pagitan ng kordero. Kumbaga, si Jesus Christ at ang kanyang kabiyak. Mababasa natin iyan sa Pahayag chapter 19 verse 6 to 8 or Revelations chapter 19 verse 6 to 8. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya, sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Bihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. So pagdating sa langit, ang kasalang magaganap ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at ng kanyang bride. Ngayon, kung ating aalamin kung sino ang mapapangasawa ng Panginoong Hesus, mababasa naman natin yan sa Efeso 5:25 hanggang 27 or Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis at kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Sa makatawid, pagdating sa langit, ang buong iglesia, ang lahat ng mga mananampalataya, ang lahat ng sangka-Kristyanuhan ay ituturing na bride of Christ. Ikakasal sa Panginoong Hesus. Paano itong mangyayari? Ito ay isang misteryo. Hindi ito kagaya ng pag-aasawa sa lupa na 1:1. Sa langit, ang buong iglesia ang siyang magiging bride ng Panginoong Hesus. Ano ang implication nito sa atin? Pagdating sa langit, dahil wala ng pag-aasawa, lahat tayo doon ay tila mga magkakapatid na lamang. Ang mga dating mag-asawa dito sa lupa, pagdating sa langit, sila ay mga magiging magkakapatid na lamang. Bakit magkakapatid? Sapagkat ang lahat ay magiging mga anak ng Diyos. Pagdating sa langit, syempre, dadalhin pa rin natin ang ating mga memories mula sa lupa. So pagdating doon, marirecognize pa rin natin kung sino ang ating mga naging kapartner dito sa lupa. Subalit hindi na ganoon ang ating pagturing sa isa't isa, kundi magkakapatid na sa pananampalataya. Excited ka ba sa langit? Ang makapunta sa langit ay libreng iniaalok sa atin ng Panginoong Hesus. Ang kailangan mo lamang ay manampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano ka mananampalataya? Sa pamamagitan ng iyong bibig. Dumako ka sa iyong silid, manalangin ka, at i-confess mo. Ihingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan. Pagkatapos ay sabihin mo sa panalangin na ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos naman noon, sikapin mong lumago sa pananampalataya. Maghanap ka ng mga iglesia, mga grupo na Christ-centered at Bible-based. Christ-centered sapagkat si Kristo ang itinataas. Bible-based sapagkat mula sa Biblia ang ipinapangaral.
Good day mga winners! Mula pa sa simula ng kasaysayan ng sangkatauhan, kasama na ng mga tao ang mga hayop. Nakatulong natin sila sa pagsasaka, sa transportation, maging sa pagkain at kasautan. Naging kasama din natin sila at naging companion. Ang iba nga ay naging support animal pa. So ngayong araw, sasagutin natin ang katanungan, meron nga bang hayop sa langit? May mga tala sa Biblia na tila baga nagpapahiwatig na mayroon ngang mga hayop sa langit. Sa Isaiah chapter 11 ay may babasa natin ang tila kakaibang vision ng mga hayop sa hinaharap or sa future. Number 1, predation will be removed. Ayon sa Isaiah chapter 11 verse 6, maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y isang batang paslit. Sa natural setting, hindi maaaring magsama ang isang predator at ang mga herbivore. Dahil sa natural setting, madalas hinuhuli ng mga predators ang mga herbivores sa proseso na kung tawagin ay predation. Kinakain ng mga predator ang mga prey. Sa pagkakataong ito, sa talatang ito, magkasama ang asong gubat at ang kordero. Ganon din naman ang leopardo at ang batang kambing. Kasamang kakain ang guya at ang batang leon. Sa natural setting, hindi ito pwedeng mangyari. Dahil sa natural setting, siguradong meron ng kinain. Balit sa talatang ito ng Isaiah, ipinapakita na tila sa hinaharap ay mayroong pangyayari na kung saan ang mga predator ay magiging maamong mga hayop na at hindi nila kakainin ang mga herbivore. Number 2, wild animals will become herbivore. Ayon naman sa Isaiah chapter 11 verse 7, ang baka at ang oso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Isa pang kakaibang mangyayari sa panahong ito, bukod sa magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga predators at mga domesticated animals or herbivores, ang mga predators ay hindi nakakain ng karne. Sila ay magiging herbivore na rin. Kakain sila ng damo. Kung susuriin natin, ang mga ngipin ng mga predators ay hindi akma na kumain ng gulay o ng damo o ng dahon, sapagkat ang kanilang mga ngipin ay matatulis. Hindi ito akma sa pagnguya ng damo. Subalit mayroong pagkakataon sa future na magkakaroon ng biological transformation sa lahat ng mga predators. Ano pat ang kanilang diet ay mapapalitan. Mula sa pagiging carnivore, sila ay magiging herbivore. So marahil sa panahong ito, mababago ang kanilang mga ngipin, ang sets ng kanilang ngipin. Hindi na kagaya ng mga matatalas at matutulis na pangil na karaniwang ginagamit upang kumain ng karne. Number 3, peaceful relationship between animals and humans. Ayon naman sa Isaiah chapter 11 verse 8, maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Dito naman ay hindi na magkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga hayop at ng mga tao. Taon-taon, daang-daang mga tao ang nasasawi dahil sa snake bites o dahil sa kagat ng mga makamandag na hayop. Subalit sa panahong ito, magkakaroon ng pagbabago sa mga makamandag na hayop. Mawawala na ang kanilang kamandag at hindi na sila makakapaminsala sa mga tao. Kaya nga maaari nang maglaro ang mga sanggol sa tabi ng lungga ng mga ahas at hindi sila maaano. Ikaw ba ay hindi pa mananampalataya ng Panginoon? Kapatid, ngayong araw, ikaw ay aking hinihilingan na tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa panalangin bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ganoon din naman, humanap ka ng grupo or church na Christ-centered at Bible-based.
Christ-centered, ibig sabihin si Kristo ang kanilang ipinapangaral. Bible-based, nangangahulugan na ang kanilang itinuturo ay galing sa Biblia. Ang makasamang ibang mananampalataya ay malaking bagay at malaki ang may tutulong upang ikaw ay lumago sa pananampalataya. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel, Ed Winner, upang hindi mo ma-miss ang mga susunod pang video. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner. Thank you and God bless you always.